Hi Mami, sino dito manganak ng March 2027. So tara, check natin magkano yung possible or estimate na pwede mo makuha kay SSS for your math pen. Okay, so I'll be using SSS Maternity Benefits Calculator.com, and para sa mga voluntary member, yung gagawin ko. So kung halimbawa may other member type kayo, iselect nyo lang kung ano yung member type nyo based sa inyo. And then for maternity case, normal delivery or CS delivery, if you have other maternity case, select nyo lang din kung ano yung applicable sa inyo. And then, ang gagawin ko is for March 2027. So, qualifying period natin. Ang qualifying period natin, mga Mima, is October 2025 to September 2026. So, kailangan meron kayong at least 3 months posted contribution para mag-qualify kayo for math pen. And since May pa lang ngayon, pwede pa tayong maghulog or meron pa tayong natitirang qualifying period. So, kung halimbawa hindi pa kayo bayad ng April, pwede nyo siyang isama sa pag-generate ng PRN nyo. So, ang i-generate nyo is yung second quarter, which is yung April, May, June. Usually, ang due date nito would be on the on the next month ng June. So, paano siya? July, last date ng July, pero I usually recommend to pay as early as possible para in case na may mga changes sa EDD, possible na pwede pa rin siyang ma-count. Okay, and then for the next quarter, yung July, August, September, pwede mo siyang bayaran on or before September, pero again, I usually recommend to pay as early as possible. Okay, kung meron kayong extra fund, huwag nyo lang siya ipapa-late payment. Let's say for example, ang last month ng qualifying period nyo is September, and then binayaran nyo siya ng October, late payment na po yun. So, kailangan within qualifying period, which is September, last day of September, hanggang doon lang yung due date nyo. Pero again, bayaran nyo siya ng mas maaga para hindi kayo malate sa pag-pay or yung posted payment. Okay, and then, once na-click nyo na yung show qualifying period, lalabas dito kung ano yung mga months na kailangan i-input nyo yung contribution nyo. So, kung hindi kayo familiar or hindi nyo kabisado yung contribution nyo, punta lang kayo sa account nyo sa my.sss, or kung wala pa kayong account, pwede kayong mag-register or para magkaroon kayo or makita nyo yung account nyo online. So, mas madali na siyang i-access. And then, lalagay ko lang dito kung ano yung mga, maglalagay lang ako dito ng numbers. So, depende sa inyo yung contribution nyo, yun yung ilagay nyo dito. So, let's say for example, 750 yung contribution ko for the whole year. So, kunwari nag-advance payment ako. So, sa advance payment ko, hanggang September binayaran ko na. So, calculate maternity benefits. Ito yung estimate na pwede kong makuha kay SSS. Pero since meron pa tayong natitirang qualifying period, May pa lang ngayon, so pwede pa nating bayaran. Kung hindi ka pa nakapagbayad, pwede mo siyang i-increase para mas mataas din yung possible na pwede mo makuha. So for example, magbabayad ako ng 3,000, or let's say dito, let's say 2,500. Yan. Nababago siya based sa kung magkano yung contribution table, ha. Yan, lalagay lang ako ng kung ano yung number na maisip ko. So, for example, ito yung mga amount na kinontribute ko. And then, calculate. So, di ba malaki yung difference niya? So, kung mas malaki yung ihuhulog mo, possible mas malaki rin yung makuha mong math ben or maternity benefits. So, para sa mga gusto magpa-compute or magpa-estimate ng math ben nila, comment lang your EDD and your month contribution, or kung may question kayo, i-comment nyo lang din sa baba. Make sure na nakasubscribe kayo, and then para naman sa mga gustong mag-self-compute, punta lang kayo sa SSS Maternity Benefits Calculator.com.